ng bahagi ng legal system ang Sharia court. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito naipapatupad ng buo. Mahilig daw sa sabong ang mga Pinoy, pero may mga sabong na hindi lingguhan, kundi gabi-gabing nangyayari. Ito'y ang sabong ng tao. Bugbugan, sapakan, basagan ng ulo na siyang dinadayo sa isang bar sa Maynila. Sa oras ng matinding pangangailangan, ang takbuhan ng bayan ay ang sanglaan. Umuusbong ang mga ito na parang kabute sa panahon ng krisis. Nakakatulong nga bang mga ito sa karaniwang tao? Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto. Lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Paglalim ng gabi, may isang bar na dinarayo ang mga parokyano sa Maynila. Ang main attraction dito, sabong ng tao. Pinapanood sila para magbugbugan at binabayaran ng mga kalahok ng halagang 500 piso. Pero may ilang grupo ng kabataang trip naman ng street fighting. Ginagawa raw nila ito para masaktan. Basagan ang mukha, kung saan tibay ng dibdib at lakas ng loob ang kailangan. Sa huli, matirang matibay ang laban. Sa isang kalye sa Quezon City, may ilang kabataang ang libangan ay gaya ng nakikita natin sa pelikula. Nagsimula raw ito sa magkakaibigan hanggang sa dumami na ang kanilang grupo. Actually, sa amin kasi talagang passion for fame lang. Sumasaktan, come on. Si Kenji, di niya tunay na pangalan, isa sa mga bumuo ng grupo. Kakilala niya ang lahat ng miyembro. Pero pag oras na ng laban, totohanan raw ang ginagawa nilang upakan. Sila naglalaban kapalit ng sakit ng katawan. Sa ganitong paraan daw kasi nagkakasayahan ang kanilang grupo. Ano iniisip mo ngayon? Hindi ka ba tatakot? Hindi. Got no fear. Kasi hindi naman talaga laban to. Parang laro lang kasi halos kapatid ko na rin yung mga kalaban ko eh. Ang street fighting o sabong ng mga tao, dulot daw ng kultura ng karahasan o ang tinatawag na culture violence sa lipunan. Puro yung pilosopiyang pinanggagalingan nito, maybe yung philosophy of aggression. O yung pag nagkaroon tayo ng problema, upakan tayo, isahan kung sino manalo siyang macho, siya ang magaling, no? Yan na, sit down. Kadalasang walang sinusunod na batas o regulasyon sa ganitong uri ng duelo. Aming braso, Oji. No holds barred, ika nga, kaya delikado. Lift! Lift! Isa sa pinakasikat na gimika ng mga kabataan ang Malate sa Maynila. Dito nakita namin ang isang kakaibang bar. Punch Me Bar ang pangalan ng lugar na ito. Sa pangalan pa lang, mahuhulaan na kung ano ang dinarayo rito. Isa sa pinakasikat na gimika ng mga kabataan ang Malate sa Maynila. Dito nakita namin ang isang kakaibang bar. Punch Me Bar ang pangalan ng lugar na ito. Sa pangalan pa lang, mahuhulaan na kung ano ang dinarayo rito. Sa loob, nasa gitna ang isang ring kung saan naglalaban-laban ang mga manlalaro. Amateur ang karamihang sumasali pero may landing professional. Bawat isa sa kanila, binabayaran ng bar ng 500 piso bawat sabak sa ring. Ang masasaksihan ng customers, mistulang paligsahan ang duelo. Sa kalagitnaan ng isang laban, duguan ang boksingerong ito. Pumutok ang kanyang noo dahil sa pagkakasuntok ng kalaban. Agad itinigil ang laban. Binigyan lunas ang dugo ang boxer. Ang sugat,
tinapal-tapalan ng bulak ng isa sa mga trainer. Walang mga alituntuning ipinatutupad. Tanging referee lang ang maaaring humatol at magbibigay ng patakaran. Bukod dito, napansin din naming walang medical team sa lugar. Pang first aid lang ang nakabang sakaling may mangyari sa mga manlalaro. Paano po kung mas malala yung disgrasya? Tinatakbo namin sila kaagad sa ospital para mabigyan ng karapatang lunas kung sakasakali mga medyo mabigat yung injury na kanilang Pero sa ngayon wala pa naman. Isang laban pang sumunod at ito ang aming nasaksihan. Namilipit sa sakit ang isang manlalaro dulot ng natamong sipa sa maselang bahagi ng katawan. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang bakbakan. Sa loob ng maliit na ring na ito, nabubuo ang pangarap ng ilang mga boksingero. Pero para sa ilang mga sports officials, illegal ang kanilang ginagawa. Ipinakita namin sa Games and Amusement Board o GAB ang videong aming nakunan sa bar. Sa tingin ko talagang illegal siya, underground. I think ang kanilang front dyan is parang binibigyan lang nila ng, according to you, 500 pesos allowance. Pero sa tingin ko, hindi magpapabugbog yung mga taong yun kung hindi sila malaking pera yan. Kahit sinong pulis, dapat nga pwedeng pasara yan. Ano? So, pahinto yan. Ay, hindi po ito underground. Kasi, ang underground po kasi wala mga, mga walang lisensya. So kami, meron po kami mga lisensya. Lahat po yan meron. Sa tao, pati dito itong namin na to, bar namin. Sa business permit na ibinigay ng Manila City Hall nito lang Hulyo, first-class restaurant lang ang dapat sa Punch Me Bar. Ang kanilang permit just grants them the right to operate as first-class restaurant with liquor. Meaning, they can serve beer and hard liquor. But that's all. Dapat walang shows, wala yung games na yon, yung Thai boxing. So we will take action on this and we will issue them a cease and desist order. Should they violate itong cease and desist order furthermore, well, the next step would be a closure order na yon. Dating professional boxer si Joel Nise. Pero hindi musbong ang karir niya, kaya tumigil na siya sa pagboboxing. Nang matuklasan niya ang labanan sa Malate, todo ensayo uli siya sa boxing. Kung ang grupo ni Kenji ay sakit ng katawan ng hanap, si Joel naman, perang ipangbubuhay sa kanyang pamilya. Nagsusumikap siya para sa kanyang asawa at 2 anak. Tanging siya lang din daw ang inaasahan ng iba pa niyang mga kapatid. Sa umaga, security guard sa bangko si Joel. Pagsapit ng gabi, boksingero siya. Bakit mo naisipang mag-boxing, Joel, sa gabi? Pag-uwi ko kasi wala pang ako mag-sister sa pamilya ko. Sa akin, sa isang gabi, sa 3 oraman lang, 500. Pag-uwi ko madaling araw, may pambili na ako pang bigas ng pamilya ko. Hindi sinuwerte si Joel ng gabing yon. Talo siya sa 3 round na pakikipagbakbakan. Sa akin kasi buo naman loob ko yung mangyayari. Pero nag-iingat ako talaga. Ang ulol naman. Pero sa mga ganyan na suntok, samaan, nag-iingat din ako. Balik mo yan! Wala nga pinagkaiba ang sabong ng mga manok sa nangyayaring duelo o sabong ng mga tao. Ilang ulit nang narinig ang mga kwento ng panganib, dulot ng mga kamao at sipa ng tao. Matauhan kaya ang lahat sa peligrong dulot nito. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking reporter's notebook. Ang component ng pamilya, halagang 4,000 lang ang kapalit. Pati nga driver's license, na isanla sa halagang 300 piso. Sa oras ng matinding pangangailangan at naubusan ka na ng kaibigan o kamag-anak na mauutangan, saan ka pa pupunta kundi sa sanglaan? Ang dumaraming bilang ng mga pawn shop sa ating bansa, sagot ba sa krisis o salot din ang mahirap?
Yan ang nakatala sa ulat ni Mitch Cruz. Tulad ng halos 4 na milyong mahihirap na Pinoy, kayod kalabaw ang maraming taga rito sa Tondo para may pangtawid buhay. At kadalasan kahit anong kayod, di sumasapat ang kita. Pero may ilang di gaanong nag-aalala. Meron naman daw kasi silang matatakbuhan. Dito sa Kali Herbosa sa Maynila, halos magkakatabi ang mga sanlaan. Ito ng araw ang naging takbuhan ng mga taga rito sa oras ng kagipitan. At ang iba pa sa kanila, kung ano-ano na ang naisanla, maitawid lang ang pangangailangan. Dinaig pa ng mga ito ang sari-sari store sa dami. Ang isa ngang ito, di na kontento at nagpatayo ng isa pang branch paglikulang ng kanto. Sa dami ng pamimilian, di mauubusan ng pagsasanlaan ang mga taga rito. Si Luz Francisco at ang kanyang asawa nakapagsimula ng pagsasama dahil sa sanglaan. Gusto ng mister ko na magsama na kami. Ngayon, yung bali pang upa namin ng bahay kulang. Kaya ginawa namin yung sing-sing na binigay niya sa akin, sinanla namin. Naisanla tuloy nila ang 18-karat na gintong engagement ring na regalo ng kanyang asawa sa halagang 600 piso. Pati TV at kalan, naisanla rin nang magsama sila. Ngayon ba nagsasanla pa kayo? Hindi na po kasi wala nang maisanla. Wala nang maisanla. Dating pinag-aralan ni Dr. Mario Lamberte ang pag-usbong ng mga sanglaan. Hindi raw katakatakang maging suki ng sanlaan ang mga gaya ni Luz. Ang sanglaan daw kasi, makukuhaan ng pera nang walang tanong-tanong. Unlike yung bangko, yung pawn shop, makahiram ka kaagad eh. Di ba? Pag may pakita kang jewelries, no? After a few minutes, 3 or 5 minutes, makuha mo na yung pera na gusto mo. Walang pila, walang requirements, at higit sa lahat, walang malaking collateral. Salamat, madam! Kaya nga minsan pati may kaya, nakikisanla na. Minsan, ang pinapapunta nila, usually mga maids, yung mga katulong nila, hindi sila pumipicture sa ahensya kasi nakakababa ng pagtingin. Ngunit may kapalit ang serbisyong ito. Mas mataas ang interes kaysa sa bangko, 4 hanggang 7%. At kung manakawan o ma-hold up ang sanglaan, di nila sagutin ang mga isinanlang gamit. Walang insurance na gustong tumanggap. Kaya ang mangyayari dyan, wala talaga eh. Sorry na lang ang mangyayari talaga. Kung nawala ng ninakawan siya, forced entry, robbery, at walang negligence on their part, wala siyang liability. Pinapasok kami ni Ginang Zamora sa sanglaan para masilip ang laman ng kanyang kaha. Ito hindi ko na sila nilagay. Maraming kandado para daw hindi manakawan. Dito ipinaliwanag niyang hindi talaga sa interes nagmumula ang bulto ng kita, kundi sa mga ito. Subastado na raw lahat ng mga alahas na to pero wala pa rin bumibili kaya ibinebenta nila ito ulit pero sa presyo na nung may-ari. Bukod sa alahas, may mga nagpapasanlari ng appliances. Habang ang isang ito, cellphone lang ang tinatanggap na sangla. Etong sisig, lahat yata ng bagay na subukan ng isanla. Ipinasyal kami nito sa bahay nila. Ito yung una ko sinanla. Halos lahat ng kwarto, may bagay na minsang inihabilin sa sanglaan. Sinanla ko to. Ang Discman niya, sinanla sa halagang 700 pesos. Pati amplifier ng kanyang tiyo, naisanla na rin ito. Ito yung amplifier na sinanla ko. Sinanla ko naman ng 1.3. 1.3. Bakit naman? Kailangan ko rin ng pera nun. Para saan? Wala, bumigay kasi may madalas eh. Ang component ng pamilya, halagang 4,000 lang ang kapalit. Pati nga driver's license, naisanla sa halagang 300 piso. Wala, kasi nagkayaan mag-inuman eh. Parang, painom ka naman dyan. O sige, sabi ko gano'n, ito yung lisensya ko. Sinanla ko siya.
Kasi hindi ko siya matubos kaagad. Bukod pa ito sa mga alahas na di niya natubos. Ang isa, abot daw ng 80,000 piso ang halaga, pero pinresyohan lang ng 13,000 piso. Kasi may diamond sa gitna yun eh. Galing pa Amerika yun eh. Tapos yung pinaka-necklace niya, puro makakapal. Habang ang isa namang bracelet, maikli na raw nang ibalik sa kanya. Nung kinuha namin, bawas na. Siguro mga 2 piraso na yung binawas niya. Lumit ka agad sa ninong ko eh. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, kung paniniwalaan si Sid, nabiktima siya ng pinagsanlaan niya. Sa batas kasi, dapat hindi bababa sa 30% ng halaga nito ang makukuha. Ito at ang iba pang pang-aabuso raw ng mga sanglaan ang dapat binabantayan ng BSP. Meron kaming kapangyarihan na sumuri sa kalagayan ng pawn shop at kung meron kaming nakikitang hindi tama, pwede namin silang i-penalize, pwede kami mag-suspend ng officers, directors, owners, or we can ask the pawn shop to cease and desist operation. Problema lang ang kakaunti nilang tauhan. Isang tagabantay lang kada 56 na sanglaan sa buong bansa. Ang examiners namin sa department na to, which is in charge of pawn shops, about 200. Aminado ang BSP, hanggang reaksyon lang sila, imbis na agap ang pagmumonitor. Kaya panawagan nila sa publiko na isumbong ang mga reklamo sa mga sanglaan. Pag merong nawala, may crimes and losses, may fraud na nangyari by their employees, they have to report to us. Pero habang walang maagap na reaksyon, ang mga gaya ni Luz at Sig, aasa na lang na magiging tapat ang mga suki nilang sanglaan. Ako si Mitch Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung itsura lang ang usapan, walang pinagkaiba ang Sharia Court sa iba pang korte sa bansa. Pero malaking pagkakaiba sa usisyang ipinapataw nito. Para sa mga kapatid nating Muslim, nananaig sa lahat ng aspeto ng buhay si Allah. Sa sistemang panghustisya, Sharia Court ang nagpapatupad ng mga batas ni Allah. Ang mga problemang kinakaharap ng mga Sharia Court sa ulat ni Ralph Guzman. Nitong nakaraang linggo sa UP Diliman, dumalo kami sa pagtatapos sa mga nais maging abogado ng Sharia sa Pilipinas. Sharia ang tawag sa batas ng Islam na nakabase sa Quran. Miss Alia Kali. Si Aliyah ang may pinakamaraming gantimpalang natanggap. Miss Nurhana Umar. As a Muslim, we must know our religion. We must know the laws that are governed by us. Dadaan pa sa Sharia bar exam si Aliyah, pero desidido siya. I was motivated by my father. He's now the presiding judge of Sharia Circuit Court in Marawi City. Noong Sabado, binisita namin sa Marawi ang ama ni Aliyah. Naabutan namin ang turnover ceremonies ng bagong tayong Sharia District Court doon. Marami raw problemang kinaharap ang mga Sharia Court sa bansa. The Philippine government allowed only for family relation within the territorial jurisdiction of Sharia Court. Naging bahagi ng legal system ng Pilipinas ang Sharia law nang maisakatuparan ng Presidential Decree 1083.
Ngunit sa halip na ipatupad ang kabuuan ng Sharia, nalimitahan ito. Ang pwede lang litisin ng Sharia Court ay mga usaping may kinalaman sa relasyon ng mga tao at kanilang ari-arian. Yung mga criminal cases like murder, thief, or estafa, walang jurisdiction yan dyan ng Sharia courts. Sa civil courts lang yan. Kung itsura lang ang usapan, walang pinagkaiba ang Sharia Court sa iba pang korte sa bansa. Pero malaking pagkakaiba sa usisyang ipinapataw nito. Sa Sharia, pinapayagang magkaroon ng hanggang 4 na asawa ang mga lalaki. Legal din ang divorce na tinatawag nilang talak. Pagdating naman sa ari-arian, 2:1 ang hatian ng lalaki at babaeng anak. Sa ngayon, walang magawa ang Sharia Court kung may idudulog sa kanilang mga kasong kriminal. Ipinapasa na lang nila ito sa civil courts. Ano ang magagawa namin? We were born in the Philippines na ang system of government nila is civil law. Kahit sa pagpapatupad ng batas ukol sa talak at paghingi ng suporta para sa anak, nahihirapan din daw ang Sharia. Isa si Nafisa sa mga namroblema na humingi ng hustisya sa Sharia. 3 taon bago na desisyonan ng korte ang kanyang kaso. Hindi ko na kaya, hindi ko na matiis. Kasi may asawa siyang iba eh. Hindi regular yung pagpunta niya sa akin. Pangalawa, yung sustento niya na hindi maintain. Hindi ko natiis yun. Kaya nagdesisyon na lang ako na makipaghiwalay sa kanya. Ang naging desisyon ng korte, 1,000 pisong suporta kada buwan para sa 5 taong gulang na anak. Pero si Nafisa, walang nakuha ni 5. Kaya napipilitan siyang manahi para may makain silang mag-ina. Limitado daw kasi ang kakayahan ng korteng magpataw ng parusa sa mga may sala. In Islam, there is no separation of church and state. As far as the implementation of the Muslim law under the Philippine Constitution is concerned, there need to be leeway. You cannot be a true Muslim if you do not follow and implement the Sharia law. Ngunit malabo daw mangyari ang pagpapatupad ng kabuuan ng Sharia. Ang ilang parusa daw kasi nito ay labag sa konstitusyon. Our constitution says that prohibits the imposition of cruel or unjust punishment. As far as the Muslim customs and traditions would go, if you steal a portion of your fingers or your hand should be cut. Under our criminal justice system, that's cruel or unusual punishment. May mga Sharia lawyer din na nagsasabing taliwas sa Islam ang ilang probisyon ng Sharia sa bansa. Isa dito is, yun nga, may provision sa PD 1083 na may sanction yung husband desiring to remarry. Kasi nga, we have to admit na that PD 1083 is patterned from the civil code. Ayon sa Supreme Court, blank na kasong dinesisyonan ng Sharia Court ang binaligtad ng Civil Court. Aminado naman si Judge Osop Ali na may mga kakulangan ng mga Sharia Court. Kitang-kita daw ito sa kakapusan ng bilang ng Sharia judges sa kasalukuyan. Walang na-appoint na yung 5 Sharia district in Mindanao, wala nang na-appoint. At saka yung Sharia Appellate Court, hindi rin na-organize. Umaabot na sa 5 milyon ng mga Muslim sa Pilipinas. Sa kabila nito, 5 lang ang district court sa bansa. Lahat ito ay walang huwes. Bakante ang Sharia District Court, ang dahilan ay ang qualification requirement. Very stringent ang qualification requirement. Dahil dito, kapos din ang serbisyong na ibibigay ng Sharia sa mga kababayan nating Muslim. Dismaya tayo dyan kasi that is one of the reason why we are saying na talagang hindi talagang fully implemented. In fact, binigyan nga kami ng Sharia, persons and family relations lang. Tapos yung Sharia courts namin, hindi naman fully functioning. Bukod kasi sa pagdedesisyon sa mga kaso, ang Sharia courts din ang gumagawang legal sa kasal. Gayon din sa talak o hiwalayan ng mga mag-asawang Muslim. Sharia din ang kumikilala sa mga nais magpa-convert sa Islam mula sa ibang relihiyon.
Sa ngayon, dahil sa limitasyon ng pagkilala ng batas sa Pilipinas sa Sharia at kakulangan ng suporta sa mga korte nila, tila nagigipit ang hustisyang hinahangad ng mga kababayan nating Muslim. Ako si Ralph Guzman at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa 928-7021, Local 1424. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jig Manikan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.